Nagsimula ang pelikula sa pagsasalaysay ni Olive Pendergast kung paano nabago ang kanyang buhay dahil sa isang hindi totoong tsismis tungkol sa kanya. Sa eskwelahan, may nakabangga sa kanya kaya nahulog ang mga papel na hawak niya. Habang pinupulot niya ang mga ito ay kausap niya ang kaibigan niyang si Rhiannon tungkol sa isang lalaking nagngangalang George. Sumali ang paboritong guro ni Olive na si Mr. Griffith sa usapan at sinabing mas pagtuunan nila ng pansin ang pag-aaral. Habang naglalakad ang dalawa, tumanggi si Olive sa alok ni Rhiannon na sumama sa camping ng pamilya nito at nagdahilang may date siya kay George pero ang totoo ay ayaw niyang sumama dahil sa hindi magandang karanasan sa pamilya ni Rhiannon kaya tumigil na si Rhiannon sa pamimilit. Sinalaysay ni Olive ang totoong nangyari sa kanyang weekend na ginugol niya sa pagkanta at pakikipaglaro sa kanyang aso at wala talaga ang lalaking si George. Ipinagpatuloy ni Olive ang pagsisinungaling tungkol kay George dahil sa pagtatanong ni Rhiannon. Inakala ni Rhiannon na nawala na ni Olive ang kanyang V-card kaya hinailan niya ito sa banyo upang aipakwento ang buong detalye. Naramdaman ni Olive na mas superior siya ngayon kay Rhiannon kaya pinagpatuloy niya ang pagsasabi ng malalaswang kwento. Ilang saglit pa ay lumabas si Marian mula sa banyo at tinawag silang Makati bago umalis. Si Marian ay aktibo sa maraming school club at maraming ordinansa, kabilang ang pagpapalit ng kanilang dating mascot na Blue Devil na ngayon ay isa ng woodchuck. Kinabukasan ay kumalat ang tsismis tungkol sa pagkawala ng virginity ni Olive sa buong campus. Sinubukan ni Olive kausapin si Marian ngunit hindi siya pinakinggan at nilate pa siya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanya. Noong siya ay nasa elementarya pa lamang ay kumalat ang tsismis na nakipaghalikan siya sa isang batang nagngangalang Todd, isang bagay na hindi naman talaga nangyari. Isang umaga, habang nagbe-breakfast kasama ang kanyang mga magulang at ang ampon niyang kapatid ay nilinaw ni Olive na hindi totoo ang tsismis at pinaniwalaan naman siya ng mga ito dahil alam nila na buong weekend ay nasa bahay lang siya. Dagdag pa ni Olive na ibibigay niya ang kanyang V-card pagkatapos ng kasal. Pagpasok sa eskwela ay pinagtitinginan siya ng mga estudyante dahil sa kanyang mapang-akit na suot na labis naman niyang ikinatuwa. Habang nasa klase ni Mr. Griffith kung saan pinag-uusapan nila ang adultery ay nagtaas ng kamay si Nina at tila may pinatatamaan tungkol kay Olive dahil sa kanyang pagiging makati na sinagot naman ni Olive. Dahil dito ay napunta si Olive sa principal's office kung saan nagkaroon siya ng sagutan ng masasamang salita kay Marian. Nakita niya ang isang lalaki palabas ng office bago siya tinawag ng principal at kinumpronte sa nangyari. Humingi ng paumanhin si Olive ngunit binalaan siya ng principal na kung maulit ang insidente ay patatalsikin siya sa paaralan. Habang naglalakad sa labas ay sinabayan siya ni Todd na nakasuot ng mascot. Kinamusta siya nito at tinanong kung pupunta siya sa party ng isang kaeskwela. Sinabi ni Olive na hindi siya pupunta bago sila naghiwalay ng daan. Kalaunan ay gustong kumpirmahin ni Rhiannon kung totoo ang sabi-sabi na sinuntok niya si Nina. Kahit anong pagtanggi ni Olive na hindi ito totoo ay hindi siya pinaniwalaan ni Rhiannon. Habang kumakain ay sinabi ni Olive sa kanyang mga magulang na siya ay pinatawag sa principal's office dahil sa pagsagot niya ng bastos na salita sa kanyang kaklase. Sinubukan hulaan ng mag-asawa kung ano ang salitang iyon. Sa kabila nito ay hindi siya pinagalitan, sa halip ay kinampihan siya ng mga ito at binalaan na huwag muna siyang makikipag-date. Kalaunan, si Olive ay nagmamap ng sahig bilang kanyang parusa kasama ang isang lalaking nakita niya noon na nagngangalang Brandon na isang homosexual. Madali silang naging magkaibigan at inilahad ni Olive na hindi totoo ang rumor. Nang tanungin siya ni Brandon tungkol dito ay sinabi niyang gawa-gawa lang niya iyon na nagbigay ng maling ideya kay Brandon. Ipinaliwanag ni Olive na hindi niya ito gustong mangyari at sinisi si Marian sa mga nangyayari sa kanya. Binigyan din niya ng payo si Brandon na umakto bilang isang tunay na lalaki para hindi na siya mabully. Habang si Olive at si Rhiannon ay nakatambay, ipinaalam ni Rhiannon kay Olive ang bagong rumor tungkol sa kanya na kasama siya ng tatlong lalaki. Tumawag kay Olive si Brandon ngunit hindi sila maayos na nakapag-usap dahil ginulo sila ni Rhiannon. Kalaunan ay nagtungo si Brandon sakay ng scooter sa bahay nila Olive at pinagbuksan siya ng ina nito. Tinawag si Olive ng kanyang ina at dali-daling hinailan niya si Brandon papunta sa kanyang kwarto na ikinagulat ng mag-asawa. Pagdating nila sa kwarto ay tinanong ni Brandon kung gusto ni Olive na sila ay maging magkarelasyon kahit hindi nila gusto ang isa't isa. Medyo nagalit si Olive nang subukan siyang ayain ni Brandon na makipagtalik dahil gusto nitong umakto siya bilang lalaki. Tumanggi si Olive dahil hindi naman totoo ang rumor. Gayunpaman, nakiusap si Brandon na magpanggap sila na nagtalik upang matigil na ang araw-araw na pambubuli sa kanya. Kahit nagdadalawang isip dahil sa maaaring kalabasan nito ay pumayag si Olive at napagkasundoan nilang gawin ito sa party ni Melody Bostek. Sa sumunod na gabi ay nagtungo sila sa party ni Melody, ang pinakasikat na estudyante sa kanilang paaralan.
Magkaakbay silang pumunta kay Melody upang tanungin kung may magagamit ba silang kwarto dahil magsasaya silang dalawa. Itinuro ni Melody ang kanyang kwarto at nagtungo roon ang dalawa habang ang lahat ay nakatingin sa kanila. Pagkalak ng pinto ay tinakpan ni Olive ang butas nito at isinara ang bintana. Alam nilang nakikinig ang mga tao kaya nagsimula silang magpanggap na umuungol at nagtatalon sa kama upang mapaniwala ang mga tao hanggang sa sila ay mapagod. Nagpasalamat si Brandon kay Olive at bago siya lumabas ay ibinulsa ni Olive kay Brandon ang kanyang underwear bilang ebidensya. Paglabas ni Brandon ay napahanga niya ang mga lalaki. Nagkasalubong si Olive at si Todd na inaya siyang uminom ng beer ngunit agad din itong umalis matapos silang asarin at pag-usapan ng mga lalaki. Sa sumunod na gabi ay pinuntahan si Olive ng kanyang ina sa kanyang kwarto upang iabot ang regalo ni Brandon. Sinabi ng kanyang ina na wala silang problema kahit makipag-date siya sa isang bakla dahil siya mismo ay nakipag-date rin dati. Nilinaw naman ni Olive na hindi sila nagde-date. Nang umalis ang kanyang ina ay binuksan ni Olive ang regalo at sa tuwa ay tinawagan niya si Rhiannon na masama ang mood dahil sa naririnig na nakipagtalik siya kay Brandon sa party. Nagalit si Rhiannon dahil sa tingin ng lahat ay isa siyang maruming babae na sa tingin ni Rhiannon ay totoo na ikinainis naman ni Olive kaya binaba niya ang telepono. Dahil dito ay nagpa siya si Olive na maging kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya. Gumawa siya ng kaakit-akit na kasuotan gamit ang kanyang mga damit. Pumunta ang kanyang ama sa kwarto niya dahil sa ingay at sinabi nitong okay lang kung bakla ang kanyang boyfriend ngunit itinanggi ni Olive na boyfriend niya ito. Kinabukasan, suot ang kanyang kaakit-akit na dress ay nagtitinginan sa kanya ang lahat ng tao. Nakasalubong niya si Rhiannon at inakit ang kasama nito na ikinainis ni Rhiannon ngunit binaliwala lamang ito ni Olive. Habang nasa kantin ay patuloy na inaakit ni Olive ang iba pang mga lalaki hanggang sa dumating si Mr. Griffith at ipinaalala sa kanya na Earth Day kinabukasan. Sa pangunguna ni Marian, isang grupo ng estudyante ang nagbigay ng taimtim na pangako sa Diyos na magiging malinis sila hanggang sa ikasal at ipinagdasal nila si Olive bago sila kumanta ng isang banal na kanta. Habang naglalakad sa tabi ng swimming pool ay nakita siya ni Todd. Hindi makapaniwala si Olive nang sabihing natatandaan pa nito ang unang pag-uusap nila sa kwarto ni Melody. Umalis si Todd at isang lalaki na nagngangalang Evan na alam ang katotohanan sa nangyari kay Brandon ang lumapit kay Olive. Hiniling ni Evan na gawin din nila ang ginawa nila ni Brandon, ngunit tumanggi si Olive kahit inalok siya ng pera. Nang mawalan ng pag-asa si Evan, naawa si Olive kaya pumayag siya kapalit ng $100. Agad kumalat sa buong paaralan na si Olive ay nagpapabayad para makipagtalik sa mga lalaki. Magmula noon, nagsimula siyang magpabayad sa mga binubuling estudyante upang pekein ang mga sexual na karanasan ng mga ito. Ipinatawag ni Mr. Griffith si Olive sa kanyang opisina dahil sa mga naririnig niyang tsismis tungkol sa kanya. Sa kabila nito, alam ni Mr. Griffith na ito ay biro lamang base sa librong The Scarlet Letter at labis siyang humanga kay Olive dahil sa kanyang pag-unawa sa libro. Nang magpaalam si Olive ay dumating si Mrs. Griffith at napag-usapan nila ang tsismis na lumalaganap tungkol kay Olive sa paaralan. Nakiusap si Mr. Griffith sa kanyang asawa na kausapin si Olive tungkol dito hanggang sa mapag-usapan nila ang hindi matutuloy na dinner nila. Sa usapan, ipinakita ni Mrs. Griffith ang kawalan niya ng interes kay Mr. Griffith. Nagpunta si Olive kay Mrs. Griffith, ang guidance counselor ng paaralan, upang pag-usapan ang kanyang mga pinagdadaanan. Ngunit, nag-iba ang usapan nang bigyan siya ni Mrs. Griffith ng birth control pills at iginiit ang kahalagahan ng exit strategy. Sunod na pumasok si Micah, ang boyfriend ni Marian na ipinagtanggol niya ng questionin ni Olive ang kanyang pagiging labis na matanda para sa high school. Nang umiyak si Marian dahil sa diborsyo ng mga magulang ni Micah ay kinumport siya ni Olive. Dahil dito, sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaintindihan ay humingi si Marian ng tawad kay Olive at iminungkahing maging magkaibigan sila. Sa mga sumunod na araw ay labis na naging malapit ang loob ni Marian kay Olive mula sa pagpasok, sa klase at sa laboratory na ikinainis naman ni Rhiannon. Si Micah ay nagpakonsulta sa doktor kasama ang kanyang ina at sinabing mayroon siyang chlamydia. Nagalit ang kanyang ina kaya dahil na ilan niyang nakuha niya ito nang makipagtalik kay Olive. Agad na sinabi ng kanyang ina sa ina ni Marian na siya namang nagsabi kay Marian kaya't galit itong pinuntahan si Olive at sinampal. Samantala, si Micah ay may kausap sa telepono at sinabing nagpanik lamang siya kaya niya nasabi na si Olive ang dahilan. Ngunit aaminin na raw niya ang totoo sa kanyang mga magulang dahil mahal niya ito. Lumalabas na si Mrs. Griffith ang kanyang kausap na agad namang binaba ang telepono. Nagtungo si Olive sa opisina ng natatarantang si Mrs. Griffith upang hanapin si Marian dahil sa pagsampal sa kanya. Humingi ng paumanhin si Mrs. Griffith dahil siya ang dahilan ng mga nangyayari kay Olive ngayon.
Nabigla si Olive nang mapagtanto niyang nakikipagtalik si Mrs. Griffith kay Micah at mula sa kanya nang galing ang chlamydia ni Micah. Naiyak si Mrs. Griffith at sinabing aayusin niya ang lahat kahit mawalan pa siya ng trabaho dahil ito ay kasalanan niya. Naawa si Olive kay Mrs. Griffith kaya iminungkahi niyang huwag nang aminin ang katotohanan at siya na lamang ang ako sa lahat. Bagamat tumanggi si Mrs. Griffith sa una ay napapayag rin siya at nagpasalamat kay Olive. Paglabas ni Olive ng paaralan ay nakita niya ang isang grupo ng mga estudyanteng nagpoprotesta laban sa kanya na pinangungunahan ni Marian. Labis niyang ikinagulat nang makita si Rhiannon na kasama sa protesta na nakasagutan pa niya dahil iba ang tingin niya rito. Nakabangga niya si Todd na nagtanong kung ayos lamang siya. Sumagot siya ng maikli at sumakay ng bus. Si Olive ay nagtungo sa isang library at nagbasa saglit ng Bible bago magtungo sa simbahan upang mangumpisal ng kanyang mga kasalanan. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang pagpapanggap na inakala niyang ayos lang dahil hindi naman ito totoo. Ngunit kahit wala siyang ginagawang masama ay marami na ang may ayaw sa kanya kabilang na ang kanyang sarili. Sa huli ay napagtanto niyang wala siyang kausap na pari. Nagtungo siya sa kabilang simbahan at kinausap ang isang pastor ngunit bago pa sila makapagsimula ay nakita niya ang isang family picture ng pastor at nalaman niyang ama ito ni Marian. Dali-dali siyang lumabas ng simbahan upang umalis. Isang gabi, balak ni Olive at ng kanyang pamilya na manood ng palabas kaya ginamit niya ang pagkakataon upang buksan ang usapin na hindi totoo ang tsismis na siya ay may chlamydia. Ang kanyang ina ay nagsimulang mag-alala dahil sa kanyang pananamit ngunit nilinaw ni Olive na siya ay nananatiling malinis at sila ay nagpatuloy manood. Habang si Olive ay kumakain mag-isa sa paaralan, nilapitan siya ni Aston at inaya siyang lumabas sa gabi. Pumayag naman si Olive kaya sila ay nagplano. Kinagabihan, sa isang restaurant ay nagkaroon sila ng awkward na katahimikan kaya ibinahagi na lang ni Olive ang mga maling gawain ng tao sa pag-aakalang ito ay magpapagana sa kanila sa kama. Ilang saglit pa ay dumating ang babae na naghatid ng kanilang order. Sa pagkakataong iyon ay isang grupo ng mga waiter ang kinantahan ng isang customer dahil kaarawan nito. Laking gulat ni Olive nang makita na si Todd ang isa sa mga ito. Laking gulat ni Olive nang makita rin si Rhiannon kasama ang kanyang mga magulang kaya nagtangkang umalis si Olive dahil natakot siya sa maaaring isipin ni Rhiannon tungkol sa kanya lalo na't may gusto si Rhiannon kay Aston. Tinawag niya ang waitress at dali-daling nagbayad bago umalis ngunit nakita pa rin sila ni Rhiannon. Sa labas ay binigyan ni Aston si Olive ng $200 gift card na tinanggap niya. Tinanong ni Aston kung ano ang gusto niyang gawin at sinubukan niyang halikan si Olive. Nilinaw ni Olive na hindi siya nagpapabayad para sa totoong sex at ang ginagawa niya ay isang pagpapanggap lamang. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang hinalikan ni Aston kaya nagalit si Olive, umalis, at isinauli ang gift card. Habang umiiyak na naglalakad ay nakita siya ni Todd at inalok na ihatid siya pauwi na hindi naman niya tinanggihan. Sa biyahe pauwi ay patuloy na umiiyak si Olive dahil nararamdaman niyang isa na siyang biyerang babae. Gayunpaman, sinabi ni Todd na hindi siya naniniwala sa mga tsismis dahil alam niyang ginawa na nila ni Olive ang pagpapanggap dati. Medyo nainis si Olive kay Rhiannon nang banggitin ni Todd na si Rhiannon ang kanyang unang hinalikan. Sinubukan ni Todd na halikan si Olive ngunit tinanggihan siya ni Olive dahil ayaw niyang ma-involve si Todd sa kanyang mga kalokohan. Nagpaalam si Olive kay Todd bago siya umalis na nagpapakita ng pagtingin sa isa't isa. Plano ni Olive na itama ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga nagbayad sa kanya at hilingin sa kanila na linawin na hindi totoo ang mga nangyari. Isa na rito si Evan na tumangging tumulong. Habang si Micah ay ipinadala sa Florida sa bahay ng kanyang lolo at lola. Dahil dito ay nagtungo si Olive kay Mrs. Griffith upang linisin ang kanyang pangalan ngunit tumanggi si Mrs. Griffith na tulungan siya at galit na sinabi na tanggapin na lang nila ang kanilang parusa dahil sa kanilang dalawa, siya ang paniniwalaan ng lahat. Nagalit si Olive kaya nagtungo siya kay Mr. Griffith upang isiwalat ang panloloko ng kanyang asawa ngunit nakaramdam siya ng konsensya kaya bigla siyang umalis. Si Olive, kasama ang kanyang ina ay nag-uusap tungkol sa mga nangyayari sa kanya. Inamin ng kanyang ina na nakipagtalik din siya sa maraming lalaki na ikinagulat ni Olive. Gayunpaman, binigyan siya nito ng payo na malalampasan din niya ang kanyang pinagdaraanan katulad ng nangyari sa kanyang ina na labis namang nagpagan sa loob ni Olive. Kinabukasan, ang buong paaralan ay nagsagawa ng isang prep rally kung saan nagulat ang lahat nang mag-perform si Olive sa pamamagitan ng pagkanta at pagsayaw. Labis na sumigla ang mga tao lalo na nang makita si Todd na nakasuot ng Blue Devil costume. Sinabi ni Olive sa lahat na kung gusto nilang malaman ang buong katotohanan ay manood sila ng kanyang broadcast mamaya. Nagalit ang principal ngunit sinabi ni Olive na si Mrs. Griffith ang dapat niyang kausapin. Agad na umalis si Olive at Todd.
Kalaunan, isinadula ni Olive sa kanyang broadcast ang mga tunay na nangyari na pinanood ng marami, kabilang na si Mr. Griffith at ang mga nagbayad sa kanya. Humingi rin siya ng tawad kay Rhiannon habang si Mr. Griffith ay hindi pinapansin ng kanyang asawa. Dumating si Todd kay Olive upang lubos na makuha ang kanyang loob sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng kanyang paboritong kanta. Tinapos ni Olive ang kanyang broadcast na ikinainis ng iba dahil inakala nilang maghuhubad siya. Sa huli ay naghalikan sina Olive at Todd sa kanilang bakuran bago sumakay sa isang maliit na sasakyan at masayang naglibot.